The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, maganda umaga sa iyo. At Lunes muli, ayoko naman maging adelantado pero bukas ay bisperas na ng Miyerkules. Hindi naman sa na-excite kami. Ini-inform lang namin kayo. Good Uy, morning. wow! Wow, ang ganda naman dyan, Pastor. Nasa ka ba? Paano lang? Oo. Alam mo naman, day off ni Dodong. Medyo Siguro nagpahinga muna nadeliveran ka ba tayo. ng maleta? Yan. Ganda. Wala naman. Ayun, Saan pahinga yan, lang. Pastor? Ang ganda. Kapag alalatsa, dadaling ko kayo dito. Anyway, alam mo na Ate Grace mo gusto raw na medyo malamig pero malapit-lapit lang sa Antipolo. So, andito lang tayo sa Tanay. Yan. Good morning. So nice. Para ka nasa New Zealand. O sige, Pastor Jeff. Sa tanay ka. Totoo ba yung likod mo? Totoo. Hindi ito background. Hindi yung wall Oo. filter, Brad. Totoo yan. Ang ganda. Oh, dami talaga magandang lugar sa Rizal, in fairness naman. Ayan, may tao. okay. Ayan, may tao. Ayan, may oh. Kuya, tagalinis hello. ng- Si Lawrence. Oo, hi Kuya Lawrence. Ayun kumakaway. Oo. Hindi, yan yung gumagawa ng image natin. Volunteer natin yan si Lawrence. Naks Anyway. naman. Thank you Kuya Lawrence. O ito, mukhang malamig Sige, dyan. Dahil thank you, Brad Jeff. Wala pa, hindi pa nga tapos. Hindi pa tapos, Brad. Maganda tong topic ko, Ted. Pakinggan mo to, Ted. O sige, makikinig kami. Last week, tama ba? Tungkol tayo sa trabaho. Ngayong linggo, Yes. anong tema natin, Pastor? Well, ito parang stand-alone to dahil relevant issue to. Relevant issue to. But get well soon muna sa aking kaibigan si Dr. Victor Gozali na Makati Med kakatapos na operation niya. Well, sa mga nakaraang araw, Ted, at siya, maraming usapan tungkol sa paano ba tinatrato yung mga babae. Alam niyo po, may dalawa akong anak na dalaga naman, tanda ng babae. Yung mga matanda, mga dalaga. And ang dami po sa public conversation, sa media, sa politics, ang dami. May mga biro, may mga comments, may mga salita minsan nakakababa ng dignidad. At kapag ganun nangyari, okay, magandang balikan natin yung tanong, ano ba talagang tingin ng Diyos sa babae? Hindi po ito opinyon ng kultura, hindi ito opinyon ng politiko. Ano yung sabi ng Diyos? Sabi sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. Male and female, He created them. Una po, ang babae ay nilikhang may dignidad. Okay? Sabi po dito sa Genesis 1:27, God created them. Ibig sabihin, image bearer po sila ni God. Pareho pong may divine dignity ang babae at ang lalaki. Hindi sila accessories, hindi sila object, hindi sila property. Ang babae po ay image bearer. Kapag minaliit mo yung isang creation, na-offend yung creator. Kunyari, nagluto yung chef, tapos minaliit mo yung luto. Ang nasira doon, ang feeling, yung nagluto. Hindi yung kare-kare na niluto niya. Same thing din po. Diyos ang may gawa sa atin. Pag minaliit natin yung creation niya, parang minaliit mo yung creator. And every woman carries the fingerprint of the creator. Pangalawa po, ang babae karapat dapat po irespeto. Kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, sample po siya, makikita natin kung paano niyang tinrato ang mga babae. He spoke with them, He defended them, He restored their dignity. Sa kultura na mababa ang tingin ng society sa babae ng Panginoon ni Jesus, tinaas po niya yung standard. Hindi niya tinrato bilang object, tinrato niya sila bilang valuable person in the sight of God. And lastly, careful lang po tayo. Ang salita natin po, may kapangyarihan niya, may power yan. Sabi sa isang Proverbs, the tongue has the power of life and death. Ang mga salita po natin, lalo na if we are people of authority, mga magulang, politiko, whoever, sa bahay, sa workplace, sa social media, okay? Ano po yan? Meron po yung effect. Words can either build dignity or destroy it. Kaya po, as I end, respect is not just a social value, it's a spiritual responsibility. Tanungin mo yung sarili mo ngayon, do my words honor women or diminish them? Do I see women the way God sees them? And am I contributing to dignity or disrespect of women? Genesis 1:27, so God created mankind in His own image, male and female, He created them. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa panahon, Lord, na napakadaling magbigay ng opinion. Kaya-kaya namin dahil may mga social media kami. Pero Lord, hindi mahalaga ang opinion kung hindi, Lord, base sa salita mo because your word is the ultimate guidance of truth. So Lord, thank you, Lord, sa blessing mo, ng salita mo na nagbibigay linaw sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pakikinig, sa unang araw po ng paggawa, sa unang leksyon na amin po napakinggan mula kay Brad Jeff.
alagaan niyo po si Brad sa kanya pong ginagawang pagmimisyon sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan. Alagaan po ninyo ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa, lalo na po ang mga nababahala po sa mga nangyayari sa aming pong mundo. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad. Pagbati rin po kay Dr. Emma Ruth Cuevas na nakikinig po sa atin araw-araw. Dr. Emma Ruth Cuevas, pagaling po kayo, please. Alright, at kay kay Mamu Remy Cuevas din dyan sa Pasig. Maganda umaga po and thank you for watching. Okay, si Brad ngayon ay umiikot po at nagkakaroon Nakita siya ko ng, ano ba ang tawag dyan? Live streaming. Yes. Bundok ng Tanay. Okay. Ganda. Oo. Ang ganda. Yung para lang. pahinga Lalagpas lang. ba yan ng Sierra Madre, Pastor? Yes, lagpas ng konti. Siya, dito kami nagmumotor nila, Mike. Ganda. Tambayan namin to ng Sinong breakfast. politiko may-ari Ay, niyan? naku, politiko ba may-ari niyan? Tutunan ko kayo kung ano yung tatak ng maleta. Okay. Sige. Okay. Sige, Brad. Salamat na marami, no? At ako'y nagagalak din na, nakapagkaroon kayo, meron kayong kahit papaano, unwinding nitong ni Ate Grace. Diyan Yes. sa napakagandang lugar na iyan. Kailangan Tsaka natin malakas yan. ang Sa hangin murang ngayon. halaga, nakakapagpahinga tayo. Brad Amen. Ted. Amen. Oo. Ang mahalaga minsan, yung kasama mo. Yan, Brad Ted. Siya. Oo. Tama, hindi yung pupuntahan. Totoo yan, yung kasama talaga. Sige. Yan. Pastor Jeff, enjoy ka dyan and we'll see you tomorrow. Ito po yung Dose of Inspiration kasama si Lawrence, ang ating volunteer. Yan. Thank you, Lawrence. Yan. Ito po yung Daily Brad, your Daily Dose of Inspiration. Ayun, sabi nga ni Brad Jeff, kung minsan daw po, ang mahalaga ay kung sino yung kasama mo. Lalo na kapag yung kasama mo naglilibre. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.